Hello, ladies and gentlemen. I am glad to be with you and to share about Bunga Integrated School. This is a school which we could say a one-stop shop because you can enroll your children here from kindergarten, junior high school, up to grade 12. Kumpleto po ang aming paaralan. Kumpleto, Ricardo. As of now, for the school year 2020-2021, we have 18 elementary school teachers, 18 junior high school teachers, and 9 senior high school teachers. We have a total of 463 enrollment for the elementary, 424 for the junior high school, and 125 for the senior high school. In our senior high school, we have the technical vocational course like electronics, and we have the GAS, General Academic Strand. As of now, because of the presence of the many nearby secondary schools and elementary schools, we have this kind of enrollment. However, we are targeting at least 2 to 3% increase in the coming school year 2021-2022, and hopefully everything will be normal. What are the challenges during pandemic that we teachers encounter, and the students? We all know that the number one problem that we are encountering right now is health. We are at risk of being exposed to viruses because teachers, students, and we in the school in general are under the skeletal force. We are frontliners. We travel every day. Most of us are commuters. That's why we have the stresses. Nai-stress kami na ma-expose sa mga virus. And of course, on the part of the learners, being always at home and away from school, most of the learners feel boredom. And when a person is bored, there are many things in mind, that they wanted to do. Some they could not do. Our students are at risk of, as I have said, boredom, depression, early marriage, teen pregnancy if not properly monitored by the parents. Because this time, all the children, all our students are under the care of the parents. They stay at home. So ito po ay panawagan ko din sa mga magulang na bantayan nating maigi ang ating mga anak. Wag po sila laging pagagalitan. Wag po silang pagagalitan pag laging cellphone ang hawak or mga gadgets, because that is the reality. That is the life that the students are into now. Kahit po kami mga teachers, teaching and non-teaching staff, laging cellphone ang mga hawak namin, laging gadgets, laging computers, and because this is the new normal. Kaya panawagan ko rin po sa mga magulang, sabi ko nga kanina, bantayan po natin ang ating mga bata, ang ating mga anak, para hindi naman po sila masyadong naboboring. Let us give them worthwhile activities at home, like gulayan sa tahanan, and studying of their modules and learning activity sheets, yung tinatawag natin na LAS, so that this will not lead to any negative activities at home or outside our homes. Sometimes teachers are overworked. Sometimes we are multitaskers.
because of the new normal that we are into it. Like so much printing, sorting out of modules, reading, writing, rephrasing, then later printing again, a lot of webinars to be attended. However, that is for the professional growth ng ating mga teachers. That's why we consider our health the most priority. Let us take care of our health. In general, we in the school are always worried of possible viruses that we are exposed. That's why we are very thankful for our partners like the LGU, the non-government organizations, the alumni, and of course, the Department of Education for always supplying us the needed face masks, face shields, alcohol, sanitizers, including disinfectant, because they care about our school, and we are thankful about that. Sa amin po sa Bunga Integrated School, this school year, we are proud to say that we have no dropped out because ang mga bata ay napapangalagaan talaga. Even they are at home, we constantly visit them, observing the health protocols. Lalong-lalo na po yung mga struggling learners natin, yung mga elementary namin na medyo mahihina pang bumasa. The teachers are very committed to visit them almost every day. They look into it very strictly kung marunong na ba talagang bumasa ang aming mga elementary and also ang aming mga kindergarten. That's why we are very thankful to the local government unit that they gave us a locally funded teacher. They help us very much in monitoring the learners. Dito po sa Barangay Bunga, medyo malalayo po yung iba mga sitio. Malalayo po yung mga bahay. We have to go to the farm, we go to the seashore, kung saan nakatira yung aming mga estudyante, ang aming mga constituents. We have to visit them and get to know their situation because distant learning is really very difficult on our part. We are not satisfied by just providing them the modules, the learning assessment, and test papers, giving them projects. We are not satisfied by not monitoring them. Paano namin malalaman kung talagang nagtatrabaho ang bata or really working? Ayaw naman namin sabihin na magagaling ang nanay, magagaling ang tatay, kaya magagaling ang output ng mga bata. The parents are just contributory to the outputs of the children. We see to it that our children, our students, our learners are working. That's why we keep on visiting them during school hours. Teachers go tandem. Partner-partner po ang pagpunta sa mga bahay kasi at least din naman ang aming mga kaguro. Di ba? May mga aso dyan, may mga virus. Kaya kailangan din po pangalagaan ng aming mga teachers, ang aming mga staff. As a school head, I also join them in monitoring sometimes. And of course, as frontliners, we see to it that we are observing the health protocols every time we visit homes, every time we visit our children in the respective homes. It is very important to monitor the enrollment. The Department of Education has a program on early registration. Kahit po ang pasukan ay sa Agosto pa po mangyayari muli, as early as April, January, or March, yung mga nakaraang buwan, nangangampanya na po kami para sa early enrollment. Nagbibigay po kami ng mga flyers, tarpaulin sa bawat barangay hall,
ng mga feeder barangay namin upang malaman nila na kami po ay nangangampanya ng enrollment. This is because we emphasize that education is very important on the part of the learners. Kahit po distant learning tayo, I know very well that our learners, our children are learning at home. Kaya pinupuntahan po namin sila. The students or the parents could come to school for early registration. Ipapalista lang po ang kanilang mga pangalan, especially ang mga kindergarten, ang aming mga grade 1, grade 7, and grade 11 entering the senior high school. Pwede rin po remote early registration. Ibig sabihin po, dun sa barangay nila, pwede sila magpalista kung paano magpa-enroll. We have, of course, constant coordination with our barangay officials. Dati nga po, iniiwan namin sa kanila yung mga modules, yung drop-off points na tinatawag. Doon po pinipick up yung mga modules ng mga bata at nire-retrieve din namin ng mga teachers pabalik sa school. Meron din po tayong tinatawag na in-person early registration. The parents can come to school in person. Magsusubmit po ng kahit anong documents nagpapatunay na ang bata ay nasa edad na para mag-kindergarten, mag-grade 1, grade 7, or grade 11. Meron din po tayong early registration hotlines. Ibig sabihin po nito, may mga technical assistance po na ibibigay ang Department of Education, mga cellphone number, email addresses na pwede pong makontak para po sa mga gusto magpaaral ng kanilang mga anak. And of course, we have the information dissemination and advocacy campaign activities. Kagaya po nito, nagpapasalamat po ako sa nag-interview sa akin because we are given a chance to promote our school. Although malayo po ang Bacon, medyo nasa remote area. However, because of the social media, because of the campaign, this advocacy campaign, nare-reach out po natin ang iba't ibang mga lugar sa buong mundo. And I am very thankful that I have you as my partner in promoting education. And of course, lahat po ng mga registrants o yung mga early enrollees na ay naka-record po sa Department of Education, pinapasok po yung mga data nila sa Learning Information System o yung tinatawag po natin na LIS. Kumbaga, lahat po ng bilang ng enrollment ay direktang nababatid ng Department of Education. Ilan na ba yung enrollment ng Bunga Integrated? As of now po, para sa susunod na school year, we almost reach 100%. Kumbaga nalampasan na din po namin ang dating enrollment at patuloy pa pong nag-i-enroll ang mga nanay dito po sa Bunga Integrated School para sa darating na enrollment at darating na pasukan. Yan po ang kahalagahan ng enrollment para po ang mga bata ay patuloy na mag-aaral because ang edukasyon, ang kayamanan na hindi pwedeng nakawin sa atin, sa ating mga anak. Edukasyon po ang pwedeng magpatuloy ng buhay ng tao, lalong-lalo na po yung mga anak natin. So naipaliwanag ko na rin po kung paano mag-enroll through early registration, enrollment in person, or mag-text, mag-email lang po sa amin dito sa paaralan. Para po sa mga magulang na nagdadalawang isip pa rin mag-enroll, those who are hesitant to enroll, marami pa po tayong oras, marami pa po tayong pagkakataon. Wag po natin sayangin ang taon na ito, ang school year na ito, kasi po mahaba ang edukasyon. Kung sa panahon ko, hanggang 4th year high school lang ako nakatapos high school, ngayon po hanggang grade 12. Kaya nananawagan po kami sa mga nanay, mga tatay, mga tito, tita, lolo, mga kapwa ko magulang na as early as possible, i-enroll na po natin ang ating mga anak. Kahit po nasa bahay lang po ang mga bata, marami po silang natututuhan.
bilang mga magulang ninyo sa school, kami pong mga teachers dito ay nag-i-extend din po ng aming tulong sa inyo. We go home visit, inaalam po namin ang pangangailangan sa edukasyon ng aming mga mag-aaral. Lalong-lalo na po yung mga struggling o tinatawag na may mga problema mga bata. Children at risk of dropping out. Meron din mga teachers at risk of dropping out pag pagod na kami. Pero hindi po namin pinapahalata yon because what is important is our learners. Sa mga magulang, muli po akong nananawagan na i-enroll na po natin ang ating mga anak. Meron po kaming mga available na modules. Wala pong bayad ito. Libre po na ibinibigay natin sa mga mag-aaral. Sa tulong po ng Department of Education ng Sorsogon City, kami po ay nagbibigay ng mga modules kasi po distant learning po ang practice dito sa Bunga Integrated. Wala po tayong online classes or blended learning, but hopefully magagawa din po namin yon as long as malakas po ang internet dito sa ating school. But maganda rin naman po ang distance modular learning kasi po talagang on hand na mabasa ng mga bata ang mga papel, ang mga modules. At saka po ang mga nanay at the same time natututo. So para po sa kaalaman ng lahat, bilang tulong na rin po namin sa mga magulang, kami po ay nagkakandak ng seminar sa mga nanay at tatay. Yun po tinatawag namin na nanay, tatay sa bahay, guro. Nagkakandak po kami ng literacy training para po matulungan yung mga nanay at tatay kung paano turuan ang mga bata sa bahay. Kasi po, most of the parents, hindi naman lahat, nahihirapan po talaga sila sa modules. Nahihirapan sila sa pagtuturo sa mga anak nila, lalong-lalo na yung mga subjects na mahihirap. Aminin po natin, may mga nanay po na halimbawa high school graduate lang or may mga elementary graduate lang. So, mahihirapan po talaga sila basically sa pagtuturo sa bahay. Kaya ito pong Bunga Integrated School ay nagtatry. We are trying our best na matulungan ang mga nanay. So nananawagan din po ako sa mga nanay at tatay na medyo nahihirapan po sa pagtuturo ng module sa kanilang anak. Meron po kaming programa dito sa paaralan na Nanay, Tatay sa Bahay, Guro. A literacy program para turuan po yung mga nanay sa pagtuturo ng kanilang mga anak. Meron din pong ibang mga issues and concern na medyo na-observe po natin, kagaya po ng pagpunta sa school. Halos every week pumupunta sa school ang mga nanay, pero pwede rin po tayo mag-text, mag-email kung malakas po yung signal natin sa mga bahay natin. Pero karamihan po sa mga nanay ay pumupunta dito once a week para kunin po yung mga modules every Monday po. Then babalik na naman po sila ulit sa Monday para kunin naman ang susunod na module sa susunod naman na aralin. Pero it does not mean na Monday lang kayo pupunta. Hanggat may oras po kayo, hanggat may panahon po kayo, ang aming paaralan po ay bukas para tulungan po ang ating mga magulang. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sana may naibahagi din po akong impormasyon tungkol po sa aming paaralan dito sa Bunga Integrated School, Bacon East District. Magandang araw po.